Welcome to Donmar TV News Channel. Bayan, isa ho sa iiwang legasiya ng Duterte administration ay ang mga naging pagtugon ng pamahalaan para maibsan ang kahirapan sa Pilipinas. Kaya naman, sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, naisabatas ang Republic Act No. 11291 o ang Magna Carta of the Poor na layong kilalanin ang karapatan po ng mga mahihirap. Nito lamang din ng lagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 137 o ang Ahon Program na layo namang mas paigtingin pa at maisaayos ang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa panahon po ng kalamidad. Bukod dyan, sa ilalim din ng Administrasyong Duterte, naging ganap na batas ang Republic Act 11310 o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps. Isa sa nabenepisyohan nito ay ang mga residente ng bayan ng Siayan, Zamboanga del Norte na tila nakalimutan na dahil sa haba ng panahon ay wala silang natanggap ng tulong mula sa gobyerno. At dahil dyan, pero dahil po kay Pangulong Duterte at sa mga programa nito, muli silang nabigyan ng pag-asang maiahon ang kanilang pamilya sa hirap. Grabe, no? Ang impact ng programa ni Presidente Duterte. Nakita natin na, may pag-asa pala. Hindi lang sa kahirapan. Pwede tayong umangat dahil may gobyerno pala na nag-alala sa atin. Sabi ko talagang napakaginhawa ng buhay namin ngayon kaysa noon. Taas noon na po kami, ngayon nga naging subanin kami. Manny Pacquiao itinangging vote buying ang pamimigay ng pera sa Batangas matapos mapanood ng ilang mga netizen ang video kung saan namimigay ito ng pera sa mga tao doon. Dumalo sa isang programa ang presidential bet at Senator Manny Pacquiao sa Batangas nitong Oktubre 14, Huwebes. Matapos nito ay lumabas ang video kung saan makikitang nagpapamigay ang senador ng pera sa publiko. Umani ng batiko sa social media si Pacquiao at marami ang nag-akusa na vote buying ang ginawa nito. Ngunit sa panayam ng senador nitong Oktubre 15, itinanggi niyang vote buying ang pamimigay ng pera. Aniya, masasabi lamang itong vote buying kung ang pamimigay niya ng pera ay nagsimula pa lamang ngayong tatakbo siya bilang presidente ng bansa. Tugon pa niya, matagal na niya itong ginagawa at tinupad niya lamang ang pangako sa mga Batanggenyo. Samantala ay hindi pa nakakapaglabas ng pahayag ang COMELEC patungkol sa nasabing issue. Ito ang nakakagulat, hindi pa nga nag-uumpisa ang laban pero ngayon pa lamang ay mukhang talo ka na. Ito ang mainit na buwelta ng marami sa ating mga kababayan matapos ng kanilang sabihin na dapat ay ma-disqualified na di umano si Senator Manny Pacquiao sa kanyang planong pagtakbong Pangulo sa darating na 2022 national election. Ito ay matapos kumalat ang viral video niya kung saan isa pulsa camera ang kanyang pamimigay ng pera sa marami sa ating mga kababayan na ayon nga sa kanila ay parang binibili na ni Senator Manny Pacquiao ang boto ng taong bayan. Bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang i-hit ang subscribe and notification bell para maging updated kayo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang naging viral video ni Senator Manny Pacquiao kung saan isa pulsa camera ang kanyang pamimigay ng pera na marami sa ating mga kababayan na ayon nga sa marami sa kanila ay ngayon pa lamang daw ay parang binibili na ni Senator Manny Pacquiao ang boto ng taong bayan na para sa darating na 2022 national election ay siya ang iboto ng mga ito. Kaya naman ayon nga sa mga political expert ay isang malaking bawal daw di umano talaga ang mamimigay ng pera sa marami sa ating mga kababayan lalo pa at sa panahon ng halalan. Kaya naman banat na marami sa ating mga kababayan ay kung kaya daw gawin ni Senator Manny Pacquiao ay mas lalo pa di umano niyang kayang gawin yon sa panahon ng halalan. Kaya dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang gustong-gusto na di mo siyang ipa-disqualified para hindi na ito makatakbo pa sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Banat nga na marami sa ating mga kababayan ay hindi na talaga nila maintindihan kung ano ba talaga ang takbo ng utak nitong si Senator Manny Pacquiao kasi nga ay hindi nila maintindihan kung sino ba talaga or kung ano ba talaga ang gusto niyang patunayan sa kanyang buhay na maging kapartidong kumupkop sa kanya ay kanya na di umanong kinakalaban. Maging si Pangulong Rodrigo Duterte na walang
ibang ginawa, kundi pakitaan siya ng mga kabutihan ay kanya pa di mo nang kinalaban, pinatikos at siniraan sa mata ng taong bayan. Pero buwelta naman na marami sa ating mga kababayan ay kahit anong plano pa ni Senator Manny Pacquiao na masama sa kasalukuyang pamahalaan, lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay hindi di mo na siya magtatagumpay kasi nga ay kahit anong paninira pa ang kanilang ibabato sa pamahalaan, lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay hindi di mo nila ito paniniwalaan kasi matagal na di mo nung silang mulat sa katotohanan at matagal na di mo nilang alam na totoo at tunay talaga ang kanyang pagmamahal sa ating mahal na bayan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, dapat lang talagang ma-disqualify din yan si Manny para hindi na makatakbo pa yan sa darating na halalan kasi aside sa hindi niya deserve na maging isa sa mga presidentiables ay magkakagulo lamang siya sa boto ng taong bayan. And with that being said, ay bibigyan lamang niya ng pagkakataon na mahati ang boto at dahil dyan ay bibigyan lang niya ng chance na manalo ang mga taga-opposition. Kaya dapat talaga ngayon pa lang ay ma-disqualify na yan si Manny kasi wala naman talaga tayong ibang pagkakatiwalaan na maging susunod nating leader aside sa dating senador na si Bongbong Marcos at si Mayor Inday kasi sila lang naman talaga ang mga taong deserve at karapat-dapat na maging susunod nilang leader at wala nang iba. #Manny, #disqualify. Nako, ngayon pa nga lang ay namimigay na yan ng pera na hindi pa nga nagsisimulang halalan. Ano pa kaya kung eleksyon na? Baka bilhin na niyang buong Pilipinas niyan. Ha ha ha. Ewan ko na lang talaga sa iyo, Manny. Hindi na talaga kita maintindihan. Idol naman kita pero ngayon ewan ko na lang talaga. Ako pa sa iyo, Manny, para hindi ka na talaga tuluyang mawala ang tiwala namin sa inyo ay umatras ka na lang. Kung di mo man yan gagawin, yun ay for sure kami na lang ang gagawa ng paraan para ma-disqualified ka sa pagtakbong Pangulo. Isang wrong move ka lang, talo ka na. Ha ha ha. Kaya ako sa iyo, Manny, maghandang-handa ka na kasi matitikman mo na ang pinakamasakit mong pagkatalo sa darating na 2022 national election. #talo ka na, Manny. Ang kapal ng mukha mo, Pacman. Akala mo kung sino kang basta-basta na lang batikusin ng pamahalaan? Akala mo kung sinong malinis ka? Ang totoo lang naman ay ikaw pala ay may maduming nakaraan at ikaw pala ang may tunay na totoong bahong tinatago. Pot-pot ka talaga, Manny. Ang dapat sa iyo ng mga papartido mo ay ma-disqualified na para hindi ka natuluyang makatakbo pa sa darating na 2022 national election kasi hindi nyo naman talaga deserve yun hindi nyo deserve ang maging pangulo ng ating mahal na bayan. Hindi nyo deserve na pagkatiwalaan ng taong bayan at lalong hindi nyo deserve ang aming suporta at boto. Kaya dapat talagang ma-disqualified na kayo. Ngayon pa lang kinukumpirma ko na namin na wala kaming bubutuhan sa inyo at mga tao lamang ng aming iboboto ay ang walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos at si Mayor Inday. Sila lang at wala ng iba. Disqualified na yan si Manny. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan na kumpirmadong pinapa-disqualified na nga nila ang isa sa mga presidential sa darating na 2022 national election at yun ay walang iba kundi ang very controversial senator ngayong taon na si Senator Manny Pacquiao dahil ayon di mo sa kanila ay hindi naman daw talaga deserve dito na tumakbong pangulo sa darating na 2022 national election kasi aside sa kurap at may questionable itong background ay hindi pa talaga handa ito magiging leader ng ating mahal na bayan kasi sarili lang naman ito ang kanyang iniisip at hindi yung taong bayan. Dagdag pa na marami sa ating mga kababayan ay ngayon pa lamang daw ay kanila na kinukumpirma na ngayon pa lang ay alam na nila kung sino ang kanilang iboboto at yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos at ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Kasi ayon din mo sa kanila ay dalawa lamang daw na ito ay may kakayahang pamunuan ang ating mahal na bayan at banat pa nila ay supporting all of them in this coming election is like securing the future of our country. Kaya payo ng marami sa ating mga kababayan ay wag na lamang daw talagang tumakbo ang ibang mga presidential kasi nga ay mag-aaksaya lamang sila ng kanilang pagod, pera at panahon kasi hindi naman talaga sila mananalo kasi nga ay hindi naman talaga sila susuportahan at iboboto ng marami sa ating mga kababayan dahil ayon di mo sa kanila ay matagal na di mo na silang bulat sa katotohanan at alam na di mo nila kung sino ang mga politikong dapat nilang pagkatiwalaan at kung sino ang mga politikong hindi nila dapat pagkatiwalaan at isa na nga daw di mo dito si Senator Manny Pacquiao sa mga politikong hindi nila dapat pagkatiwalaan na maging susunod na pangulo
ng ating mahal na bayan. Dagdag pa di umano nila ay ngayon pa lamang daw ay kanila nang kinukumpirma na buo na di umano ang kanilang desisyon at alam na di umano nila kung sino ang kanilang sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election. At yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng ating mahal na bayan. Yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento tungkol sa video na to, please don't hesitate to comment it down below. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to click like and share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito.